Sa lahat ng ating mga kapatid, mga kababayan, mga mahal po naming taga-subaybay sa pamahayag na ito ng Iglesia ng Diyos na Buhay, kay Kristo Jesus, kapayapaan na ang sumating lahat. Sa pamumuno ng ating minamahal na matandang kapatid, Danilo M. Santiago Sr., ako po si Brother Randy Santiago na inyong makakasama sa ating sasagawang pagtalakay ukol po sa matatag na pagkapasya na may ganito pong pahayag. Ang matatag na pagkapasya ng isang lingkod sa Iglesia ng Diyos na Buhay upang isulong ang kanyang paglilingkod sa Diyos sa ikatitiyak ng pag-asa sa pangakong buhay na walang hanggan. Ito po matatag na pagkapasya. Ito rin po ang tinatawag na strong determination. Meron po tayo pasya sa buhay po natin, isang matibay na determinasyon natin bilang mga lingkod ng Diyos sa loob ng Iglesia ng sa Buhay na atin pong isulong ang tinatawag na mahalagang paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang mahalaga po dito ay ikaritiyak po natin ang pag-asa sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Sumasampalataya po tayo na may pangako ang Diyos. At ang Diyos ay hindi po mapagpaliban sa kanyang pangako sapagkat yun po ay kanyang ipatutupad o kanyang isasagawa ng may buong kapangyarihan at sikap. Kaya naman, kung tayo po ay mabibigo na makaabot doon sa mahalagang pangako ng Diyos, ay nangangahulugan po ng kawalan ng pag-asa ng ating mga buhay. Kaya mahalaga po ang pag-asa sa buhay, higit sa lahat ang pag-asa po sa buhay na walang hanggan. Kaya po sa taong ito, maging bahagi po ng ating New Year's resolution, ang tinatawag na pagbabago po natin ng ating mga kaisipan o pagtalaga ng ating kaisipan sa mahalagang pasya na dapat po nating ipamuhay sa mga araw ng ating paglilingkod. Kaya po sa bahagi pong ito'y aalamin natin kung ano ang hinihingi sa atin ng Diyos sa pagganap ng kanyang mga kautusan upang tayo ay makatiyak sa kanyang pangakong buhay na walang hanggan. Sasagutin po tayo dito sa aklat ng Mika sa kabanatang 6, ang talata ay 8 at inyo pong pakinggan. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Yan po ang hinihingi ng Panginoon sa tao. Kinakailangan, yan po ang nire-require ng Diyos sa tao upang siya po ay makasama ng Diyos sa kanyang paglakad. Makasama ng Diyos sa kanyang kapangakuan na buhay na walang hanggan. Ano po ang kinakailangan sa tao? Kinakailangan po sa tao na gumawa na may kaganapan, number 1. Number 2, ibigin ang kaawaan. At ang number 3 o ang pangatlo, lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Kaya doon po sa unang bahagi na sinasabi po ng talata, gumawa na may kaganapan. Yan po ang kinakailangan sa tao na talaga isa sa pangunahin na hinihingi ng Diyos. Gumawa na may kaganapan. Madalas po nating madinig ang salitang gumawa na may kaganapan. Ano po ba ang kahulugan ng salitang kaganapan? Sa pagkapaliwanag po ng Biblia English, sa kahulugan ng salitang kaganapan na binabanggit sa Biblia. Ito pa rin po sa salin, sa Book of Mika, hindi pong talatang aming binasa sa kabanatang 6, ang talata 8 o chapter 6 verse 8, ganito po ang nakasulat. He has told you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? But to do justice,
to love kindness, and to walk humbly with your God. Ano po ang ating napansin? Gumawa na may kaganapan. Yun po ang unang hinihingi ng Diyos, or to do justice. Bakit po ang katarungan na siya rin tinatawag na kaganapan ang hinihingi ng Diyos sa atin? Mga kapatid, ito po sa aklat ng Mateo 28 at ang talata ay 20. Pakinggan po ninyo at ganito ang maliwanag na pahayag ng Biblia. 28 at ang talata ay 20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ang pagtupo ni Kristo ukol po sa hinihingi ng Diyos na gumanap o gumawa na may kaganapan. Magagawa po natin na may kaganapan kung ang lahat ng sa atin ay iniuutos ng Diyos ay ating ganapin. Yun po ang paraan para magkaroon ng kaganapan or to do justice. Hindi ka mamimili ng isa lang batas. Hindi ka mamimili ng isa lamang tuntunin ng batas, kundi lahat ng batas, lahat ng iniuutos ng Diyos para maging makatarungan o para magawa na may kaganapan, lahat po ng iniutos ay ating ganapin. Sapagkat doon lamang po makapangyayari na masunod po natin ang katarungan o ang kaganapan. Sa aklat po ng Mateo 23 at ang talata ay 23, ganito po ang nakasulat. Sabalin niyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng sa ikapo ng yerba buena, at ng anis at ng komino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na dili iba't ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Kaya ano po ang sinasabi ng kasulatan? Ang pagtupad sa utos ng Diyos na may kaganapan ay katarungan or to do justice. Sapagkat yung pong justice, yun po ang tinatawag na katarungan. Kaya sa talatang ating binasa, to do justice, gumawa na may kaganapan, ang kahulugan po ng salitang kaganapan ay katarungan o hustisya. Bakit? Ano po ba ang kahulugan ng salitang hustisya? Justice. Galing sa salitang just. Ang kahulugan po noon, yung wala kang pipiliin kahit isa. Malaki hanggang maliit na batas. Iyong susundin, iyong gaganapin, iyong ipatutupad. At ang aplikasyon po nito, mga kapatid, sino man siya, ano man siya, ay dapat na ipamuhay niya at wala po pinipiling sino man na hindi gaganap. Ang ibig sabihin po, kahit anak ka ng hari, o kahit na alila ka ng hari, o kaya ikaw ang pinakamaliit na bahagi ng isang bansa o isang bayan ng Diyos, mga kapatid, kung ano pong ginagawa ng hari, hindi nang gagawin mo. Kaya po, pantay-pantay ang pagtupad. Yun po ang tinatawag na makatarong ang paglilingkod. Ang sabi ng Diyos, ang hinihingi niya po sa atin, dumarating ang oras, gaya na nakasulat sa aklat ng Juan sa kabanatang 4 at ang talata po ay 23, dapat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang pagsama po ay isa sa utos ng Diyos. Kaya, ang lahat ng inutusan ng Diyos, maging sino man siya, tungkulin po niya na ganapin ang pagsambang utos. Hindi po pwede na
Saka na lang ako, siya na lang muna. Siya naman ay mataas sa tungkulin, exempt naman siya sa pagganap. Hindi po ganun. Kaya po, gaano po kahalaga sa ating Panginoong Jesucristo ang pagkilala sa bayang iglesia ng sa buhay na nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Ang sabi po niya, inutos ko sa inyo na kanilang ganapin, tinuturo ko sa inyo, pinaalala ko sa inyo na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kaya doon sa paraan ng pagganap, paano po tiningnan ng ating Panginoong Kristo ang paraan ng pagsunod ng mga kaanib sa kanyang bayan na tinatawag na kanyang mga lingkod. Dito po sa aklat ng Galacia 3 at ang talata ay 28, ganito ang ating matitiyak. Walang magiging Hudyo o Griego man. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Sa paraan po ng pagtupad, ay magkakapantay ang pagtingin ng ating Panginoong Jesucristo. Pantay-pantay ang kanyang pagtingin. Dahil sa yun po ang makatarong ang paglilingkod. Walang Hudyo o Griego man. Bakit po sinabi walang Hudyo o Griego man? Hindi po pinipili ang uri ng iyong lahi. Wala po tinatawag na restriction na pag ikaw ay negro, wala kang karapatang maglingkod sa Diyos. Kaya po sa lahat nga ng bansa, sabi nga ng Biblia, sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya, na gumagawa ng katwiran, ay kanlugod-lugod sa Kanya, kahit yan po ay bansa ng mga maiitim ang balat, o bansa ng mga may hinang uri, ang tinatawag na lahi ng mga alila. Ayaw ko sabihin po, dito sa Southeast Asia, dito nanggagaling, ang tingin po sa ibang bansa, pagpunta ka ng Germany, punta ka ng Europe, mababa ang uri ng mga Pilipino. Pero sa Diyos po, wala yun eh. Basta't maglilingkod ka sa Diyos, may takot ka sa Kanya, kahit ano pang lahi mo, Griego ka man o Hudyo ka man. Kasi po ang mga Hudyo, sila po ang unang nakakilala sa Diyos, unang may bahagi sa kaligtasan. Ang Griego ay secondary lang sa pagkakilala sa Diyos, pero ayon kay Kristo, ayon sa mga apostol, wala ikang Griego o walang Hudyo. Walang alipin o malaya man. Kasi po nung araw, sa mga unang panahon ng tao, umiiral pa po ang tinatawag na slavery o ang pagkaalipin. Ang tao po ay nabibili. At yan po ay umiiral na kalakaran ng unang panahon. Dito na lang po, 18th to 19th century, na bago po yan. Yung pagtingin na yan sa tinatawag na pagiging alipin. At sa modernong panahon, hindi na po umiiral. Pero nung araw, sa panahon ng mga apostol, tulad po ni Pilemon, siya po ay galing sa pagkaalipin na naging Kristiyano. Mga kapatid at mga kaibigan. Kaya, sa Diyos, kahit na alipin o malaya ka, kung sasamba ka sa Kanya at maglilingkod ka sa Kanya, may karapatan ka sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo at magkapantay lang ang Kanyang pagtingin. Ano ba ang sabi ng Biblia? Walang babae o lalaki man. Bagamat sa kalikasan ng paggalang, ang sabi ng Diyos, sabi ng mga apostol, nilikha ang babae o dahil sa lalaki. Kaya nga sa pagsamba, ang lalaki walang lambong. Ang babae lang ang may lambong sapagkat may tanda ng kapamahalaan. Ang babae ay nasa ilalim ng kanyang asawa na kanyang pangulo. Sa kalagayan po ng paglikha at tungkulin ay hindi po magkapantay. Subalit, sa tinatawag na paglilingkod sa Diyos, sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, magkapantay lang yan sa pagtingin ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, yan po ang tinatawag na makatarungang pagtingin ng ating Panginoong Jesucristo. At yan, katarungang yan, justice, yan po ang tinatawag na kaganapan. Sapagkat kautubo po sa leader ng Diyos,
Kaya ang maging sa pagkapatupad ng pasya, magpasya po ng katarungan sa nabibighati at walang nagkakandili. Yan po ang naging kalagayan mismo ng ating Panginoon Kristo at ng kanyang mga leader. 82:3 na aklat ng awit. Hatulan mo ang dukha at ulila. Gawan mo ng kaganapan ang napipighati at walang nagkakandili. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Kristo, meron akong mga tupa na wala sa kulungang ito. Nakasulot po yan sa aklat ng Juan 10:16. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sino po ang nagkakandili? Nasa ibang kulungan. Ano ang sabi ng ating Panginoong Kristo? Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Mula po sa pagkaalipin, mula po sa kapighatian na ating dinanas. Sapagkat mahabang panahon po tayo naapi. Naapi po tayo sa larangan ng tinatawag na paglilingkod. Tinuruan po tayo ng mga dayuhan ng maling paraan ng paglilingkod, ng maling paraan ng pananampalataya. Sa mahabang panahon po, ipinagbawal nila ang pagbabasa ng Biblia. Idiniklara po ng simbahang ating kinagisnan na ang Biblia po ay dapat nasunugin. Nakasulat po yan sa pandaigdig na kasaysayan. Nakasulat po yan sa maiitim na bahagi ng kasaysayan ng simbahang ating kinagisnan. Kaya nga po, ang mga tao ay naturuan na sumamba sa larawan. Nakasulat po yan sa Exodo 2:5. 4 hanggang 5, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapalibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napopuot sa akin. Ano po ang nangyari sa bansang Pilipinas? Pinasunod po sa maling paraan ng pagsamba sa Diyos. Tinuruan na maging deboto sa itim na Nazareno. Yun po, itim na Nazareno, yun po ay larawan. Larawan na doon mo isinasali ang iyong pananampalataya. Kaya nga, devotion. At pag sinalig mo ang iyong pananampalataya o devotion, ang tawag sa iyo ay deboto. At kung ikaw ay isang deboto, ano po ang iyong ginagawa? Yuyukuran mo. Kaya sa simbahan ng Quiapo, yuyukuran. At sa pamagitan ng tinatawag na translasyon. Ano po yun? Yung pagkaparada o prosesyon na may mga maraming tao. At ang mga panyo ay ipapahit sa itim na Nazareno at yun po ay ipapasa sa taong may-ari noon at sinasabi pong nakapagdudulot daw ng kapangyarihan at kagalingan sa taong may sakit. Pero ang tanong, naglilingkod po ba? Pinaglilingkuran po ba? Pinag-uukulan po ba ng tinatawag na pagsampa? Mga kapatid, yan po ang kaapihan na nangyari sa atin. Ang utak po at lahi, ating lahi po, ay nabulag at binulag ng mga taong ng gulo nanakop sa bansang Pilipinas. Kaya sa habang panahon, 3, 4 sali ng lahi, ay nagkapatuloy po ang paniniwalang yan na pagkapatunay, nananatili po ang kawalan ng katarungan sa pananampalataya, kaapihan sa pananampalataya, na hanggang sa kasalukuyan po'y nililin lang po tayo ng mga dayuhan sa pamamagitan ng kanilang bagong tagapamuno sa representasyon ng mga Pilipino na namumuno sa ating panahon. Pero sabi po ng kasulatan, ang pasya ng katarungan sa napipighati at wala nagkakandili, mga kapatid, ay ganapin ang katarungan. Kaya dumating ang panahon
naganap po yung sinabi ng ating Panginoong Kristo, dadaling ko sila, gagawin ko isang kawan, kakandilin ko sila, hindi na sila maaapi. At yan po ang kalayaang dumating sa atin na hatid ng katarungang ipinasya ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat na tumulong at tumutulong sa kanyang leaders sa pagkapasya ng katarungan at katwiran sa kanyang bayan. 9:7 na aklat ng Isayas. Basahin po natin ganito ang nakasulat. 9 ang talatay 7. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. Sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakilanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Ang katarungan po na ipapasya ng Diyos ay magmumula po sa hari, sa linya ng luklukan ni David. At yan po ang kaganapan at katuparan sa ating Panginoong Kristo, sapagkat si Kristo ay tinawag din namang anak ni David. Ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pagtulong ng Diyos, mga kapatid, mangyayari po ang kanyang kapangakuan. Mangyayari ang kanyang pangako, ang pasya na isasagawa ang katarungan at kahatulan sa lupa. 42:4 na aklat na Isaiah. Nangyari po yan sa ating Panginoong Kristo. Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man, hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa, at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Dumating po ang pasya ng Diyos, ang kahatulan ng Diyos, ang katarungan ng Diyos, sa pamamagitan ng pagtulong sa ating Panginoong Kristo. Sa bansang Pilipinas, pulo, mga bansa na tinatawag na kapuluan, ay dumating po ang kahatulan na makilala ang tunay na Diyos. Na itatag ang kanyang bahay, ang bayan ng Diyos o ang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Yan po ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kahatulan, katarungan at katwiran sa kanyang bayan. Ayan naman, matapos po tayong palayain ng ating Panginoong Kristo mula sa pagkaalipin, sa maling paniniwala, mula sa pagkaapi na dinanas po natin sa mahabang panahon. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin inaapi ang lahing Pilipino ng maling paniniwala ng dala ng mga dayuhan. Matapos po natin makilala ang katotohanan, paano po natin pinatutunayan at paano po pinatunayan ni Apostol Pablo bilang leader ng Diyos sa buong kahintilan ang pagtuturo sa lahat ng mga kaanib sa iglesia ng sa buhay upang makakilala ng katapatan ng paglilingkod sa Diyos. Sa daling salita po, paano po natin ipamumuhay ang lahat ng utos ng Diyos upang tayo po ay makagawa na may kaganapan, makatupad na may kaganapan. Sa 1:6 na aklat ng Epeso, ganito ang nakasulat. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkos gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Ginagawa po natin mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin, bukal sa kalooban. Nananalaytay sa kanyang damdamin na yung kanyang ginagawa, hindi po siya nakadarama ng bigat ng loob. Sapat ginagawa raw mula sa puso ang kalooban ng Diyos at kung bukal sa damdamin at wala pong nadaramang bigat ng loob sa pagtupad. Ano po ang hayag na makakilala sa isang kapatid na ginagawa mula sa puso ang paglilingkod? Sa aklat ng Juan, kabanatang 5, ang talata po ay 3, ganito po ang nakasulat. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat, hindi po makadarama ng bigat ng kalooban ng isang nilingkod sa Diyos.
Sapagkat ang lahat ng utos ng Diyos ay magaan. Mga kapatid, ang kanyang mga utos ay hindi po mabibigat ayon po kay Apostol Juan. At kung hindi po mabigat, mga kapatid, sa kabila po, nang sabi na ating Panginoon Kristo sa sanglibutan ito, marami kayong kapighatian. Bakit po sa kabila po ng kapighatian, hindi po nakadarama ng bigat ng loob sa pagtupad? Ano po ba yung sikreto o kapangyarihan? Taglay ng isang kapatid na bukal sa loob ang pagtupad at hindi po nakadarama ng bigat ng kalooban sa pagsunod. Roma 8, talatang 18, ganito ang ating matunghayan, mga kapatid. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Mga kapatid, meron po iyang kapangyarihan na taglay sa sarili, hindi ang tawag na pagtitiis. Ang pagtitiis daw ay napatutunayan ng mga apostol na yung pagtitiis ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhati ang mahayag sa atin. Ano po ba yung kaluwalhati ang mahayag sa atin? Yung pangako ng Diyos na walang hanggang buhay. Yung pong pagtitiis, sandali lang yan. Mga kapatid, habang buhay ka lang, magtitiis ka. Pag namatay ka na, tapos na ang tiisin mo. Mga kapatid, ano po ba ang tinatawag na tiisin? Ang tiisin po, iyan po ang iba't ibang uri ng responsibilidad na ating pong sinisikap na maisulong. Sapagkat sa kabila po ng ating paniniwala na magaan ang utos ng Diyos. Kapatid, magaan ang utos ng Diyos eh. Bakit hindi po nasusunod na iba ay magaan? Sapagkat may kaaway, may humahadlang. Alin po ang humahadlang? Ang pagkaalipin. Sino po ang humahadlang? Yung pong maling kaisipan ang humahadlang. Pero pag sinunod mo ang utos ng Diyos, magaan. Alin po ang mabigat? Hindi po ang utos ng Diyos ang mabigat. Ang mabigat po, yung loob ng tao. Dahil sa hindi pa tumutubo sa kanya ang pag-ibig sa Diyos. Kapatid, halimbawa, sa pagsamba, bakit hindi po makasamba ang iba? Bakit nabibigatan? Kasi meron pong dalawang akala. Bakit hindi po makapagtiis ang isang kaanib o ang isang tao na maglingkod sa Diyos? Bakit nabibigatan? Sa aklat po ng Santiago 1:8, ano po ang dahilan kung bakit ang tao hindi makapagtiis? Ang sabi ng Biblia, ang utos ng Diyos ay magaan. Pero sa iba, nabibigatan. Dahil sa hindi nga makapagtiis. Kung ang tao po may taglay na pagtitiis. At bakit siya nagtitiis? Sapagkat umaasa siya na yung kanyang pinagtitiisan magbibigay sa kanya at magdudulot po sa kanya ng mabuting kapalaran. Sa buhay pong ito, sa realidad ng buhay, walang sino mang nagtagumpay sa buhay. Sa anumang larangan na hindi dumaan sa tiisin. Kaya nga kung meron tayo nadinig ng mga taong bagamat mahirap, nakapagtapos sa paaralan, na maging matagumpay sa buhay, na kung tawagin po nila, nagsunog daw ng kilay. Ano po yung salitang nagsunog ng kilay? Yun po ay expression na salita na galing sa salitang Tagalog na nangangahulugan po na hindi kilay po ang nasunog. Ang ibig sabihin po na nagsikap sa buhay at nagpagal sa buhay. At ang tao pong nagsikap sa buhay at nagpagal sa buhay na maisulong ang dakilang layunin na magtagumpay sa buhay ay dahil po taglay niya ang tinatawag na pagtitiis na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Habang siya'y gumagawa, hindi po siya nagrereklamo. Habang siya'y gumagawa, hindi po siya nakadadama ng bigat sapagkat ang isang umiibig gagawin ang lahat alang-alang sa kanyang iniibig. Ito ikaw ang pag-ibig sa Diyos. Umiibig ka sa Diyos. Gagawin mo ang lahat. Sapagkat
kinakailangan po na maipakita natin ang katarungan. Ano po ang katarungan? Kaganapan. Makatarungan po ba na ikaw lang ang inibig at hindi ka umibig? Makatarungan po ba sa isang magulang? Ang sabi po ng Biblia, ibigin mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Sapagkat ang iyong magulang, utos po na siya. Mula po sa pasimula. Kasama na po yan sa 10 utos. Ang sabi ng Biblia, ang magulang daw ang naghahanda sa anak. Sa kanyang kinabukasan. Gaya ng isang sisiwa. Larawan po ng magulang isang sisiwa o nag-alaga sa mahabang panahon, nagkandili, nagpalaki hanggang sa siya'y maging ganap na umabot sa katamtamang gulang. Ang tanong, pagkatapos po ba ng panahon na ikaw naman ay ayos na, ano naman po ang katarungang narapat? Ang sabi naman ng Biblia, kayo ikang mga anak, gumanti sa inyong mga magulang. Yung pong ganti o papalitan mo ng pagkilala at pagkamahal, paggalang at pagkalinga. Yun po ang tinatawag na katarungan, may magkapantay. Nakalagayan na nararapat sa isa't isa. Ang Diyos po ay umibig sa atin. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak. Upang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Ibinigay niya at sinakripisyo niya ang Kanyang anak. Pinalaya Kanya. Binigyan Kanya ng pagkakataong mapabilang sa Kanyang kawan. Tinawag na Kanyang tahanan. Tinawag na iglesia ng Diyos sa buhay. Nung ikaw ay matawag at makabilang, ano naman ang iyong gagawin? Hindi po ba nararapat naman na siya ating ibigin? Sukulian ng kapalit na pag-ibig at pagmamahal sa pamamagitan ng tunay na pagsamba sa Kanya at pagkilala sa Kanya. Yan po ang katarungan. Kung ano ang tinanggap mo, dapat ay maipakita mo naman ang kabutihan ng iyong tinanggap. Iyong ipagpasalamat ang iyong tinanggap. Iyong kilalanin ang iyong tinanggap. Sapagkat naniwala ka kung hindi dahil sa nagbigay, ay wala ka sa iyong kalagayan sa kasalukuyan. At ang Diyos ng langit ang makapangyarihan na nagkaloob nito. Ngunit kung hindi mo magawa ng isang kaanib ang sumunod sa lahat ng utos ng Diyos at hanggang ngayon nakadarama pa ng bigat ng loob. Nabigatan. Bakit po? Maraming dahilan eh. Dahil nga sa kinakapos na po ng pananampalataya. Hindi magagawa ang pagtulong, hindi magagawa ang pagkalinga, hindi na po makapag-aabuloy, hindi na makasasamba. Nakalimutan na ang pagka-iglesia, napunta lang sa abroad, parang hindi na iglesia. Eh mabuti ako sana hindi gumanda ang buhay. Sapagkat na hindi maganda ang buhay, sa kabila ng may mga nakararaos naman, nakapagilingkod sa Diyos. Pero nung unti-unti nang gumaganda ang buhay, nababago na ang buhay, nagiging mabigat na sa loob ang pagtupad at pagtulong. Mga kapatid, yan po'y maling kaisipan. Ang mahalaga po, New Year's resolution natin. Pag tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia. Kasi po, minsan, sa panahon ngayon, kailangan sa atin ay magtipid. Titipirin ko na ang pagsamba. Titipirin ko na ang paghahandog. Titipirin ko na ang gatas ng anak. Titipirin na lahat. Mga kapatid, kung tawagin po nila, accounting, cost-cutting measure. Ang problema po sa accounting na iba, cost-cutting, huwag gumastos. Huwag gumugol. Hindi po pwede po yun. Bakit? Mga kapatid, sapagkat, tandaan po natin, ito po, bahagi lang no, narapat ba o hindi. Makatarungan ba o hindi. Alam mo, maging sa tinatawag, ito pong katarungan eh. Yung katarungan ibinibigyan ng Diyos. Pansinin po ninyo. Maging sa biyaya. Maging sa pagkakalob niya ng biyaya sa kapatid, sa lingkod. Ito ang katarungan ng Diyos eh. Basahin ko po sa inyo. Ikalawang Korinto 9 at ang talata po ay
Datapot sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aari namang bahagyana. At ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Ang Diyos ko ang pinagmumulan ng kasaganaan. Good health, good life, good family relationship. At hindi lamang po yun, kundi sa mga bagay na meron tayo sa buhay na ito na nais nating marating. Diyos ang nagbibigay niya ng sagana. Ngayon, kung ikaw ay magbibigay ng kaunti, bakit po kaunti? Hindi dahil sa sinukat ng Diyos. At hindi dahil sa sinusukat yung abuloy mo. Kasi sa abuloy, mga kapatid, yung mahirap, nag-abuloy ng mas malaki kaysa sa mayaman. Hindi po sa volume yan tinitingnan, kundi sa kakayahan ng iyong pagsunod at pagtupad. Alam ng Diyos kung kaunti. At alam ng Diyos kung sagana, sapagkat yan nanggagaling po sa damdamin. Ano po ang sabi ng Diyos? Ito ang katarungan niya. Nagbigay ka ng kaunti. Halimbawa, gumasos ka sa travel, para't parito, 100,000 na gastos mo. Kumain ka sa Jollibee araw-araw. Naging marangya ang paraan ng iyong pamumuhay. Namuhay ka ng tinatawag mo na talagang yung Google mo ay gumugol ka na talagang ginawa mo para sa ikasasaya ng kalooban mo. Pero pagdating sa paghahandog, taunan. Professional ka, nagtatrabaho ka, maayos ang buhay mo. Nung tingnan, ulelat. Ang antas ng iyong pagkakaloob. Ano po ang tawag doon? Nagbigay ng kaunti. Okay lang. Sapagkat ang Diyos naman, aay naman daw ng kaunti rin. Mga kapatid. Kaya nga, sa bahagi pong ito, tinuturo po sa atin yung kinakailangan mahalaga po ang pananampalataya. Yung ginagawa, yung sinusunod. Yung pagkakaloob. Yung ginagawa sa pananampalataya. Talagang naunawaan mo na kaya mo ginawa yun dahil sa naintindihan ang iyong ginagawa. Mga kapatid, ang isa sa magandang resolution po natin paano po natin mapauunlad ang ating pananampalataya sa lahat ng larangan, maging sa pagkakaloob. Mga kapatid, sapagkat yan po ay katarungang nakasulat sa Biblia. At maaari ikang gawin ng Diyos. Maaaring gawin ng Diyos. Nang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Lahat daw ng biyaya, kaya nga, lahat ng biyaya, ano mo yun? Lahat na. Hindi naman po sa economic gain o wealth gain Yun lang, maging maayos ang pamilya mo, maging malusog ang pangangatawan mo, at sa mga bagay na ginagawa mo ay magkaroon ka ng inspirasyon. Kasaganaan din po yun Mga kapatid, maaaring gawin ng Diyos ng lahat ay magsagana. At upang kayo ay magkaroon laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Mga kapatid, kung hindi po sa pamamagitan ng ating pagtitiis, bahagi po nagtiisin yan. Kailangan sa paglingkod sa Diyos upang ang lingkod ay magkaroon ng katarungan na napasimulang maayos na pagkapasya dahil sa kanyang sinimpaang matapat na paglingkod sa harap ng Diyos. Santiago 1:8, ganito nakasulat. Ang tao may dalawang akala. Walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Yan po pala ang kalagayan ng taong hindi makapagkapatuloy sa tinatawag na paglilingkod at nabibigatan sa paglilingkod sapagkat may dalawang akala. At pagdating ng panahon na siya umurong dahil sa dalawa ang kanyang akala, hindi po kaluluguran ng Diyos. Diyos 28 na aklat ng Ebreo, basahin po natin. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ano ba yung umurong? Maraming dahilan ng pag-urong ng tao. Umurong po ang pananampalataya. Yung pag-urong po, hindi po magandang senaryo yung umurong Mga kapatid, yung pag-urong po ay larawan ng negatibo kalagayan ng isang tao. Wala doon ng pag-unlad, wala doon ng progreso,
Salita po umurong wala po doon ng backward, hindi po forward. Paurong ang lakad. Hindi rin po kalulugdan ng Diyos ang paurong. Mga kapatid. Kaya sa ganito pong kalagayan, tingnan po natin, ano po ba ang level ng ating faith? Mahalaga po yung level of faith. Siyasatin natin ang ating sarili kung tayo nasa pananampalataya. Ginagawa ba natin ito mula sa puso at pagtupad sa lahat ng utos ng Diyos? Mga kapatid, ang lahat ng ating mga tungkulin na iniatang sa atin ng Diyos, yan po ba isinusulong natin na taglay ang isang matatag na pagkapasya? O isinusulong na natin dahil sumasabilan tayo sa agos ng panahon? O isinusulong natin dahil tayo po ay nakikisabay lang sa daloy ng pangyayari? Hindi po nararapat ng gano'n. Sinusulong natin sapagkat malinaw sa atin, nakita natin. Hindi ng dalawa nating paningin, kundi nakita ng ating mga puso, mata ng ating puso, ang kahalagahan ng magtagumpay sapagkat yan po ang tinatawag na tunay na pananampalataya. Sa 11:1 po ng aklat ng Hebreo, ganito ang nakasulat. Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yan po ang pananampalataya. Ginagawa po mula sa puso, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Ang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Sa buhay pong ito, hindi tayo nagkapayaman, mga kapatid. Kasi po, ang mayaman, mahirap na makapasok sa kaharian ng langit. Ang ginagawa po natin sa buhay ito, nagsisikap tayo sa buhay. Sapagkat may pangako sa buhay na ito, higit sa lahat sa buhay na darating. Kung ang magiging isipan ng isang kapayang na magpayaman, hindi po kayo makatutugon sa tungkulin. Bakit po? Sapagkat pagdating sa pagkakaloob, ang mayaman po bumabagsak sa pagkakaloob. Ang kaisipan po ng mayaman bumabagsak sa pagkakaloob. Bumabagsak sa tungkulin, higit sa lahat, sa gawain, mabuting gawa. Yan po ang problema sa nag-iisip na yumaman. Kinakailangan lang po maging balanse ang ating pamumuhay at sa taong pong ito, kinakailangan meron tayong matatag na pagkapasya na tayo po'y makapanatili na maisulong ang dakilang pag-asa ng pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Ito ang pangako kanyang ipinangako sa atin ng buhay na walang hanggan. At yan po ay ating sinampalatayan na sa bahay ng Diyos, masumpungan. Bahay ng Diyos ay ang iglesia ng sa buhay na sa bisa po ng katarungang ipinagkaloob ng Diyos. Pinalaya niya tayo mula sa maling paniniwala, mula sa paniniwala sa itim na Nazareno. Si Kristo po, hindi itim na Nazareno yan. Si Kristo po ay buhay na Nazareno sa kanyang panahon at hindi po itim ang kanyang kulay. Kapatid. At higit sa lahat, hindi po larawan nyo ng ating Panginoon Kristo ang nakikita na ipinakikita sa telebisyon na sinampalatayanan. Si Kristo po, ang buktong na anak ng Diyos na nagkatawang tao na nagdulot sa atin ng paglaya upang tayo po ay mawala sa pagkaapi at sa ilalim ng kapangyarihan ng maling paniniwala. Nandito po at kapayapanawa sa ating lahat, muli po sa pangalan ating minamahal at matandang kapatid, Danilo M. Santiago Sr. o po si Brother Dante Santiago. Inyo ay nagkapaalam at hanggang sa muli ang ating pagtalakay.